Magandang araw mga kabobols. Kung titignan natin ang kasaysayan ng kapitalismo, makikita natin na hindi ito isang biglaang sistema na lumitaw. Sa halip, ito ay isang mahabang proseso ng pagbabago mula sa simpleng palitan ng produkto hanggang sa komplikadong pandaigdigang merkado. Tara mga kabobols, silipin natin kung paano ito nagsimula. Bago pa magkaroon ng pera, ang unang sistema ng palitan ay barter o ang direktang pagpapalitan ng produkto o serbisyo. Halimbawa, kung ikaw ay isang magsasaka na may bigas at gusto mo ng karne, makikipagpalitan ka sa isang pastol na may kambing. Subalit, bagamat ang barter system ay lubos na epektibo sa maliliit na komunidad, meron din itong mga suliranin. Hindi laging patas ang palitan at mahirap hanapin ang eksaktong produkto na kailangan mo. Kunyari, ang pastol na may kambing ay kailangan ng kapirasong kumot para sa taglamig. Hindi naman patas na ipagpalit ang isang kumot sa isang kambing. Maaaring ang kambing ay nagkakahalaga ng 50 kumot, ngunit hindi naman kailangan ng pastol ng ganong kadaming kumot. Sa kabilang banda, hindi rin naman pwedeng hatiin ng pastol ang kambing sa 50 piraso. Dahil sa limitasyon ng barter system, nagkaroon ng commodity money tulad ng ginto, pilak at iba pang mahalagang bagay na madaling ipalit. Ang mga sinaunang kabihasnan tulad ng Mesopotamia, Egypt at China ay gumamit ng ginto at pilak bilang panukat ng halaga. Ang mga sinaunang tao sa Turkey ang unang gumamit ng metal na barya noong 600 BC. Sa ganitong sistema, mas napadali ang kalakalan dahil hindi na kailangan maghanap ng eksaktong kapalit ng produkto. Pera na mismo ang ginagamit bilang sukatan ng yaman. Halimbawa, ang kambing ay nagkakahalaga ng 50 pilak, samantalang ang kumot ay isang pilak. Noong Middle Ages, lumaganap ang feudalismo, kung saan ang ekonomiya ay pinapatakbo ng mga landlords at magsasaka. Ang mga Panginoon ang may-ari ng lupa at ang mga magsasaka ay nagtatrabaho sa lupa kapalit ng proteksyon. Hindi ito isang kapitalistang sistema dahil walang malayang pamilihan o free market. Lahat ay nakadepende sa taong nagmamay-ari ng lupa. Ngunit dito nagsimula ang konsepto ng pribadong pagmamay-ari na siyang mahalagang naging pundasyon ng kapitalismo. Noong 15th at 18th century, lumitaw ang merkantilismo, isang sistema kung saan ang kayamanan ng isang bansa ay nakabase sa dami ng ginto at pilak na pag-aari nito. Dito nagsimula ang kolonyalismo. Ang mga bansa sa Europa tulad ng Espanya, Portugal at Inglaterra ay nagsimulang manakop ng mga teritoryo upang kontrolin ang likas na yaman at palakasin ang kanilang ekonomiya. Ang kalakalan ay mahigpit na kontrolado ng gobyerno at ng mga hari, at ang layunin ay panatilihin ang yaman sa loob ng bansa. Nagbigay ito ng daan sa paglago ng malalaking negosyo at bangko na kalaunan ay naging pundasyon ng kapitalismo. Sa pagpasok ng 18th century, naganap ang Industrial Revolution na siyang nagbigay daan sa makabagong kapitalismo. Dahil sa pag-imbento ng mga makina, lumakas ang produksyon ng mga kalakal na nagbigay daan sa mass production at mas murang bilihin. Lumitaw ang mga kapitalista o negosyante na may pribadong negosyo at lumakas ang pamilihan. Mas nangibabaw ang konsepto ng supply at demand kung saan ang presyo ng mga produkto ay batay sa kompetisyon sa merkado. Ang dating sistemang pinapatakbo ng hari ay pinalitan ng malayang kalakalan at ang idea ng free market ay lumakas. Ang modernong kapitalismo ay pinalakas ng globalization at technology na nagbukas ng mas malalawak na pamilihan, nagpadali ng kalakalan at nagpaunlad ng mga negosyo sa buong mundo. Dahil sa globalization, ang mga kumpanya ay nakikinabang sa cheap labor force at mas mabilis na distribusyon ng produkto. Habang ang technology naman ay nagpapabilis ng produksyon sa pamamagitan ng automation at digital platforms. Mula sa barter system patungo sa digital economy,
makikita natin kung paano ito tumugon sa pagbabago ng panahon. Maraming kritisismo dito, lalo na pagdating sa hindi pantay na distribusyon ng yaman. Pero sa ngayon, ito pa rin ang nangingibabaw na sistemang pang-ekonomiya sa mundo. Ang tanong na lang natin ngayon, makakahanap ba tayo ng mas balancing version ng kapitalismo na patas para sa lahat? Mag-comment kayo sa baba, gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.